What's up mga katropa? Andito na naman tayo. Ako nga pala si Leonaire, isang value investor. Isa ka bang empleyado na naghahanap ng time freedom at financial success? Tapusin mo ang video na to at makapagbigay ito sa iyo ng financial success at time freedom habang lumilipas yung panahon. At yun na nga, andito na tayo. Ako nga pala si Leonaire, isang financial investor. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ang topic natin ngayon is pag ikaw ay isang empleyado, ma-achieve mo ba yung financial freedom na hinahanap mo at financial success? Sa pamamagitan nito, itong i-share ko sa inyo, makakatulong to at makapagbigay ng value para sa atin. Ang hinahanap naman talaga natin is financial freedom. So, bigyan natin ng solusyon yan at para makabigay tayo ng solusyon para sa ating mga kababayan. Employee time freedom in exponential growth yung topic natin. At ang gagawin natin dyan is meron tayong ang topic natin ngayon is yung kaya ba ng isang empleyado na magkaroon ng time freedom at financial success sa buhay niya. Very possible na magkaroon ka ng financial freedom at financial success para sa buhay mo. Pag alam mo lang kung ano ginagawa mo at consistent ka at meron kang disiplina. Kaya nga ang still andito pa rin tayo ngayon sa learning natin, learn and grow rich. Ito yung mission natin na makapagbigay ng learning at makapag-share din based sa experience natin na ginagawa natin for more than a decade na pag-i-invest sa markets o sa financial markets. Ito yung series natin sa Learn and Grow Rich. Yun, topic natin is about time freedom in exponential growth. Ang reason talaga kung bakit ka makapagkaroon ng time freedom is dapat exponential yung growth mo, either sa investments mo, sa buhay mo, sa relationship, sa finances, even sa mental fitness. Lahat yan dapat exponential para yung learning curve mo, yung investment side mo is sulit yung oras, hindi masasayang dahil sa sinasabing exponential growth. So, topic natin is time freedom in exponential growth na very possible sa mga Pilipino pag in-apply natin yan. Ang laking tulong natin yan sa mga kababayan na halos karamihan na may puhunan, may extra money. So, kaya mong magkaroon ng time freedom para sa pamilya mo at para sa gusto mong gawin sa buhay through exponential growth. Sa pamamaraan ng exponential growth, meron tayong siyam na steps para ma-achieve mo yan, yung time freedom na yan sa exponential growth. Pero ang gagawin natin ngayon is through stocks and crypto. Titingnan natin yung chart, titingnan natin yung history kung bakit. Ayun, exponential growth. Ma-achieve mo lang yung exponential growth based dito sa 9 steps na gagawin natin at makikita natin, magbibigay tayo ng sample kung bakit kayang-kaya natin kahit isa kang empleyado, kahit minimum wage ka, na kaya mo palang magkaroon ng exponential growth pag sumasakay ka sa stocks tsaka crypto. At titingnan natin yung net income o yung potential ng growth ng isang asset class pag naglalaga ka ng isang kapital doon sa asset class na yan. So, titingnan natin yung 9 steps to achieve time freedom and exponential growth as an employee. So, ano ba yung 9 steps? Unang-una dyan is dapat magkaroon ka ng malinaw na goals. Clear financial goals. At kailangan mong i-define yan kung means to yun. Kasi karamihan ng nakikreate ng financial goals, ang first steps ng 9 steps to do it ng financial goals, unang-una is kailangan mong maintindihan yung pag-set ng malinaw na plano para ma-achieve mo yung time freedom na yan. Kung ang gusto mo lang ba is to cover your basic expenses, kung gusto mo yan, so napakasimpleng buhay niyan. At meron namang iba na they're willing to do full financial independence. So depende yan sa tao. At ang isang type naman ng tao is he wants luxurious lifestyle. Kung gusto mong magkaroon ng yate, gusto mong magkaroon ng
Kung gusto mong magkaroon ng submarine, depende sa'yo. So, nakadepende yung financial or time freedom mo dun sa financial goals na ginawa mo. Kung ang plan mo lang is magkaroon ng basic expense na makover, then depende sa'yo. Pero kung gusto mo naman ng full financial independence, kung gusto mong mag-travel anywhere in the world, depende yan sa'yo. At ang pangatlong type is yung luxurious lifestyle. Malalaman mo yan kung gagamit ng financial calculator. Nag-present na ako before about wealth calculator, the same lang yun. Kung consistent ka sa ginagawa mo, makikita mo doon sa tools na yun kung magkano yung kailangan mo, magkano yung rate of return na isiset mo para malaman mo kung magkano yung target na financial goals mo sa buhay mo. Next is understand growth stocks. Karamihan sa atin, umiiwas sa growth stocks kasi nga, o stocks kasi nga, napaka-risky daw. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng growth stocks o risk? Ibig sabihin yan is, kung mataas ang risk, mataas ang return. Ganun lang kasimple yun. Kaya napakaganda. So, volatility equals opportunity. Yun yung idea dyan about growth o exponential growth. Kung mataas yung volatility niya, let's say 100% o 90%, ibig sabihin niya, ang kikitain mo rin is 100 to 90%. Ganun po talaga yon. Volatility equals opportunity. Growth stocks are shares in companies expected to grow faster than the market average. Kung let's say ang Philippine Stock Exchange ay kumikita lang ng 15% a year, ang kagandahan sa exponential growth o ibang mga growth stocks ay kumikita sila above dun sa expected o average ng Philippine Stock Exchange o even sa US na Nasdaq. Yun ang kagandahan pag pinili mo yung growth o exponential growth ng mga stocks. So typically, reinvest earnings for expansion instead of paying dividends. Kasi nung unang series natin, ang ginawa natin is nag-focus tayo sa dividend. Ngayon naman dito is ang ginawa natin is nag-focus tayo sa growth stocks. Pag nag-i-invest ka sa isang growth stocks o bumibili ka ng shares, medyo nagko-compromise yung dividend bumababa. Kasi nga, sa isang kumpanya, nire-reinvest nila yung profit na yon para makapag-create pa ng other opportunities o income in the future. Ang karamihan sa mga growth stocks na nagkakaroon ng mga exponential growth is yung sa side ng technology o sa sektor ng teknolohiya, healthcare, tsaka mga renewable energy. Yan ang mamaya ipapakita natin yung mga sample ng mga companies na yan na magbibigay sa iyo ng exponential growth. At mamaya titingnan natin yung chart o yung history kung bakit mayroon silang exponential growth. Pangatlo is choose high quality growth stocks. Ngayon, bilang isang investor, dapat titingnan mo rin kung dapat consistent yung revenue at earnings ng isang kumpanya. Ang pinakamagandang guide dyan, dapat double digit. Dapat double digit sila sa income, double digit sila sa revenue, at double digit din sila sa cash flow nila. Napakaganda niyan. So double digit in terms of percentage. Strong competitive advantage, may moat yung isang kumpanya. Sila yung leader sa isang sektor na yon na may moat na hindi talaga kayang tibagin. Kahit anong mangyari, andun pa rin sila. Ganon kaganda yung pag sinasabi mong moat, meron silang competitive advantage. Hindi sila mayayari sa competition. Large market cap na mga o large to middle, large market opportunities. Ito yung mga companies na nabibilong sa mid to large companies. Sila yung mga kumpanyang malulupit na medyo mataas ang risk pero ang return niyan malaki rin. They are capable of visionary leadership. So ang management niyan malupit. Halimbawa yung Tesla, sila ni Elon Musk, yung management nila sobrang lupit niyan. Sa Pilipinas naman yung DMCI, sila yung mga batikan tsaka mga veterano na sa sektor nila. Kaya napakahalaga ng leadership sa isang kumpanya. At yan ang titingnan mo pag bumibili ka ng shares ng mga growth stocks. Use tools like PE ratio, yan yung price to earning ratio. Ang pinaka-fair value, ang magandang bumili is dapat single digits na PE ratio. Itong PEG ratio naman, PE ratio to growth ratio, dapat maganda rin yung numbers yan.
and revenue growth rate to analyze stocks. Number 4 is focus on skills and side income. So habang ikaw nga ay isang empleyado, ginagawa mo yung pag-i-invest. So magsa-side hustle ka para mas madagdagan mo o mas ma-build mo yung pag-i-invest mo. Yung additional income mo dun sa side hustle mo, yun ang ipambili mo at para magkaroon ka ng maraming shares. So magpi-freelance ka para magkaroon ka ng extra income at ibibili mo ng mga shares para in the future magkaroon ka ng passive income to supplement your investments and accelerate your path to time freedom. Ang idea kasi dito na ginagawa natin is money is working for you. Ayun ang pinaka-basic idea kaya ginagawa mo habang nagbi-build ka ng capital, nagbi-build ka rin ng passive income doon sa ginagawa mo. Isang paraan din para mas magkaroon ka ng exponential growth sa pag-i-invest is yung you start early. Time is a powerful ally in compounding returns. Kaya kung mas maaga, mas maganda, mas magko-compound yung mga investments mo, mas magko-compound yung rate of return mo at palaki siya ng palaki. Stay invested, avoid timing the market, focus on staying invested through market fluctuation. Kahit bumababa, tumataas, bumababa, tumataas, gano'n naman talaga yung market, gano'n naman talaga yung buhay. Still, stay invested, believe in your goals, stay in your goals, at never na ma-shake ka dun sa pangyayari sa market. At isang magandang strategy talaga na ito ina-apply ko rin is yung sinasabing dollar cost averaging. Ito yung napakagandang strategy din kasi regular yung pag-i-invest mo at pag bumabagsak yung market, then bumibili ka rin ng maraming shares. So, palaki ng palaki yung shares mo at yung capital mo para kumita ng rate of return na exponential. Pang-anim is diversify your portfolio. Diversify across sectors and geographies to reduce risk. So, ang pagde-diversify tulad ko, meron akong mga local stocks, growth stocks, meron din akong international growth stocks, at meron din akong cryptocurrency, at meron din akong real estate. So, diversified sa apat na sektor yung ginagawa ko. Kaya never na kahit mag-fail man yung isang sektor, still kumikita pa rin yung isang sektor. At tandaan nyo, invest your money na sobra dun sa pangangailangan mo. Hindi yung kailangan mo bukas, yun ang ilalagay mo sa pagbili ng shares. Hindi ganun yung strategy. At tinuro ko na yan from previous videos ko kung ano yung ginagawa ko dun sa strategy ko. Kaya napakahalaga na diversified ka dun sa sinasabi mo. Meron ka ring allowable na cash na 3 to 6 months of your income na always meron kang access doon para yan ang panggastos mo doon sa daily needs mo. Avoid over-concentration in a single stock or sector. So, dapat ang concentration mo, ang pinakamataas na is 10%. 10% ng isang assets, hindi ka lalagpas doon kasi nga napaka-risky na pag lumagpas ka. Kasi pag natalo yun, halos ang laking percentage dun sa portfolio mo. Kaya nga napakahalaga din yung portfolio management pag nag-i-invest ka. Pero in the future, ituturo natin yan, yung actual na ginagawa natin. Isang mahalagang aspect din para sa mental stability mo, tsaka tatagal ka sa laro o sa game. Sa game nagpag-i-invest is education and community. Continuously learn through books, courses, or podcast, focus on growth investing. Kaya ito yung ginagawa ko kasi nga mamaya ipapakita ko yung reason kung bakit nasa growth investing tayo, at habang ginagawa din natin yan, meron na tayong portion ng dividend investing. So, ang kinikita natin sa dividend investing, nilalagay natin sa growth investing. Yan ang strategy natin. Join investing communities or forums to exchange ideas and insights. Kasi nga, habang magkakaroon ka ng maraming friends, meron kang community, so natututo ka, nagle-learn ka sa kanila, at still, hindi boring yung pag-i-invest mo, hindi boring yung goals mo sa pag-achieve. Marami kayo. Yun ang kagandahan. Kaya napakahalaga na sumali sa community. Be patient and think decades, not years. Yun ang ginagawa natin. Halos magdadalawang dekada na ako nag-i-invest pa rin tuloy-tuloy. Napakaganda kasi nga kung sa asset naman, hindi naman sa pagtataas ng bangko natin, halos nag-gain na tayo ng 300x dahil sa idea na to, yung be patient and think decades, not years. Yan ang ginagawa natin. Kaya ito sinishare ko sa inyo na kahit ako mismo nung nagsisimula din, zero din ako.
mo. Pero habang tumatagal ka, ikaw isang empleyado, binibuild mo yung wealth mo, meron kang goals, meron kang financial goals. Kasi nga ang target mo, magkaroon ka ng time freedom para sa pamilya mo. In the long run, magpe-paid off yan. Time freedom doesn't happen overnight. Hindi po yan tulad ng sinasabi ng iba, kahit even business na yayaman ka, kagad hindi din. Hindi ganun. It takes decades, it takes how many years, even 20 years, 50 years. Ganun po yung totoong investments o negosyo. Commit to the process and let compounding works. It's magic over a 10 to 20 year horizon. Ako nga, halos 20 years na eh. Pero tuloy-tuloy pa rin at the same goal pa rin, the same financial goals. Kasi nga, ang target naman talaga natin is financial freedom. Yun ang full financial freedom. Yun ang pinaka-goal natin. Interest ng pera natin, buhay na tayo. Meron ka ng panggastos, meron ka ng kahit gusto mo mag-travel, meron ka. So, kaya ginagawa natin at sinishare natin yung itong growth investing. At ang panghuli is regularly review and rebalance. So, ang ginagawa ko, every week, tumitingin lang ako sa chart, tumitingin ako sa portfolio ko. Once a week, I spend 1 hour to 2 hours. At sometimes, pag tinatamad every 2 weeks. So, yun ang strategy natin. Periodically check your portfolio to ensure it aligns with your financial goals. Still, kung ang goals mo, ganun pa rin ba? Kung ang goals mo lumaki na, so magdadagdag ka na magdadagdag doon sa number of shares mo, sa number of investments mo, yun ang gagawin mo. Rebalance if necessary, yun ang gagawin mo. So, magbenta ka sa iba, then bumili ka sa other markets na mayroong opportunities. So yan ang ginagawa natin, meron tayong rebalancing. Napakahalaga niyan. Kasi nga, kung ang trend sa isang sector is pababa na, benta mo. O yung alam mo na yun na yung peak ng sector na yun, benta mo. Then, bumili ka ulit sa bababa. Yun ang purpose ng regularly review and rebalance your portfolio. Ngayon, bakit ko ba sinasabi na very possible yung time freedom tsaka financial success? Kasi nga, dahil sa data na to, makikita natin kung bakit very possible bilang isang empleyado na magkaroon ka ng time freedom at financial success. Let's say lang dito sa mga malaking kumpanya, kilala nyo naman to, yung Universal Robina Corporation. Tingnan nyo. At tingnan nyo rin yung Century Pacific. Itong Century Pacific tuna, napakalupit na kumpanya nito. Meron tong moat. Sila yung distributor at manufacturer ng mga dilata sa Pilipinas. Specifically yung mga tuna. Yun ang CPF, Century Pacific Food Inc. Magandang company niyan. Kung titingnan nyo, exponential growth yung company na to. Itong CNPF, Century Pacific Food. Yung Universal Robina naman Corporation, medyo mababa ngayon. Negative nga siya ng 42% for how many years. Kaya napakalaga na yung pagpili nyo ng stocks, marunong kayo at pinag-aaralan nyo talaga. Itong Mondinisi naman, medyo mababa rin. Kaya napakalagang pag-aralan nyo. So, mag-i-invest lang kayo sa isang kumpanya na growth stock. So, pag malaki yung risk, so malaki yung kita. Yan ang maganda ron. Next sample natin is yung ICT, International Containers Terminal Services. Sila yung nagmamanage sa Pilipinas, even sa mga international na mga ports. Tingnan mo naman, since around 5 years, kumikita sila ng 215% of your capital. Napaka-exponential growth yan. Kung makikita nyo, dito na to, nagsisimula siya din na tumaangat. Yan yung ICT. Yung Asian Terminals naman, ito yung other options sa transportation services. Siya, 7% lang for the last 4 years. So, hindi na rin, hindi ganun kaganda. Pati yung Macro Asia, sila yung food catering, nagsaservice ng mga eroplano sa Pilipinas, medyo bumaba siya. Minus 76%. Imagine that. So, malaki yung risk, malaki din yung lugi. Kaya, titingnan nyo, malaki yung risk, malaki opportunity. So, dapat marunong kayong tumingin sa mga stocks o isang asset class kung tumataas ba o bumababa. Kaya, itong ICT, may motto malupit yung competitive advantage nito. Dominate nito yung port services. Sila yung dominante regarding port services. Kaya dito kinukumpara natin yung within the sector kasi itong ICT, Macro Asia, tsaka Asian Terminals, they are on the same sector sa Philippine Stock Exchange na nagbibigay ng serbisyo sa mga ports. They are on transportation services.
Next is yung China Bank. Makikita nyo naman yung China Bank. Malupit din yung China Bank. Meron siyang for the last 5 years, mga around 5 years, 4 years, 150%. Isipin nyo naman, i-divide nyo ng 5 yan, around 30% per year. Ganon yung growth niyan. Exponential din yung growth niyan. Yung BDO, sakto lang din yung BDO. Hindi siya ganon ka, BPI, medyo maganda rin yung return for the last 5 years. At yung Metro Bank, meron tayo niyan. Ang kagandahan lang din sa Metro Bank, nagbibigay sila ng dividend. Yun ang maganda sa Metro Bank. Maganda rin yung Metro Bank, nagbigay sila last year ng ng 6 to 8%. So, sulit na rin. BPI, magandang bangko rin yan, tsaka BDO. So, ibig sabihin pala niyan, kung nasa tamang stocks ka, marunong kang tumingin ng numbers, marunong kang tumingin ng data, marunong kang mag-research, at marunong kang tumingin sa history, malaki ang chance mo na kumita din the same percentage dun sa kumpanya kung saan ka bumili ng asset class na yun. Next is yung DMCI. Itong DMCI, kung makikita nyo, halos nag 11x, 11 times. Kung mayroon kang 1 million na ininvest, ibig sabihin meron ka ng 11 million ngayon. Kasi 11x yung percentage na kinita niyan. Grabe yung DMCI, they are a holding company na diversified yung portfolio nila na nasa mining, meron din silang construction. So, iba-iba yung kumpanyang sektor na pinag-i-investa nila. Kung makikita mo naman, dominante sila sa holding companies. For the last 14 years, 20 years, halos 11x yung potential na income na kinita mo pag bumili ka ng shares sa kanila. Yung GG Summit Holdings, 239% lang for the last, for around 20 years. Pati yung Alliance Global, napaka-baba ng Alliance Global. San Miguel Corporation, kumita din sila ng 148%. Hindi na rin masama. Next is yung Semirara, they are in the mining company. Tingnan mo naman yung blue line na yan. For the last 5 years, kumita lang sila ng 14%. So, hindi ganun. Pero hindi na ganun kasama. Ang kagandahan lang dito sa Semirara, mining company, nagbibigay sila ng mataas na dividend. 10 to, minsan nga 20%. Kaya bawing-bawi ka dito pag bumili ka. Ito yung sinasabi kong exponential o growth stocks na kaya mong ma-achieve yung financial freedom mo over time, nakapag-build ka ng wealth. Kaya napakahalaga nito na matutunan ng kababayan at hindi kayo matatakot na bumili ng shares kung bumaba man o tumaas. Piliin nyo lang at magkaroon kayo ng community na tutulong sa inyo, go education, at malalaman nyo kung anong magandang stocks o isang asset class na pwede mong bilhin. Next naman is, we're going international. Ito yung stocks or indices ng S&P 500. Itong red line o red chart, ano yan, S&P 500 Nasdaq. Kung makikita nyo, ayun, gawin natin, we're going international. Kung makikita nyo itong red line na yan, yan yung Nasdaq. Yan yung Nasdaq 100, 100 best company sa US. Kung nag-i-invest ka dyan, ang pera mo since 1996 or 1988, ang ano niyan, 78x na. So, 78 times ang kinita ng pera mo. Ang puhunan mo lang is yung pagre-research ay yung pag-i-invest. So, meron kang pera, effort, time, yun ang ginawa mo. So, you stay invested, you stay determined, you stay in your goals, you stay in sa disiplina mo. Ayun, 78x agad yung kinita mo. Yung Dow Jones naman, 34x lang. Yung Hang Seng Hong Kong Stock Exchange, 15x. Ngayon, yung Japan, medyo hindi maganda yung kitaan sa Japan ngayon kasi nag-negative 2%. So, wala kang kinita for the last around 30 years pag nag-invest ka sa Japan stock market. Yun ang medyo hindi maganda. Pero kung piliin mo yung mga indices na merong moat, saka sila yung nagdo-dominate sa financial markets, yun, makikita mo sa Nasdaq, even sa mga US companies, meron yung ibang companies meron silang 100x, 100 times profit doon sa kikitain mo. Itong halimbawa is yung Tesla. Kung titingnan nyo, 264x na yung kinita niyan. Grabe yung moat nito, tsaka yung dominance sa automotive industry. Hindi lang sila sa automotive industry. Andiyan din sila sa robotaxi, storage. Meron din silang yung robots ngayon. Yun, kaya magandang kumpanya to. Pag medyo mababa, bibili ulit ako dito. Yun ang kagandahan sa Tesla. Ito naman yung kung ikukumpara mo yung performance ng Tesla sa the same sector na kakompetisyon niya malayong-malayo dun sa performance ng Tesla. Kung titingnan nyo, halos 264x na yung kinita, pero yung iba for the last how many years, halos bagsak. Yun,
isang halimbawa din naman na asset class kung makikita nyo itong Bitcoin in cryptocurrency. Exponential din yung growth nito. Grabe. Since the inception, ang kinita nito is 1.5 million%. Kung meron kang, kung nakabili ka nung nagsisimula to na napakababa, kahit less than $1 lang ngayon, ang value ng pera na yun, yung less than $1 na yun is $1.5 million na. Kaya tingnan nyo naman yung exponential growth ng Bitcoin. Kaya isa to sa mga assets na kinoconsider ko at nire-research ko. Binibigyan ko ng oras, binibigyan ko ng effort, binibigyan ko talaga to ng panahon para mag-research. Kasi nga, grabe yung exponential growth nito. Kaya pag ito nabili mo noon at yung mga paparating pa ngayon na mga crypto coin na meron ding mga utility, pag nag-explode yan, sobrang ganda ng exponential growth at ang lupit na kitaan yan. Isipin nyo, Bitcoin, 1.5 million%. Kung meron kang around $1 nung nakabili ka nung ang Bitcoin is around $1 at meron ka lang $1, ngayon, ang value is $1.5 million. Ganon. So, ikukumpara natin yung Bitcoin versus Ethereum. For the last 11 years, kung titingnan mo ang kinita ng Bitcoin, it's 12,961%. Grabe. Ang Ethereum naman is 2,192x lang. So, kung meron kang $1, ibig sabihin yan, kung nakabili ka ng Ethereum nung time nila, meron ka lang $2,193. Pero kung nakabili ka ng Bitcoin sa time ng 11 years ago, meron kang 12,961. So, ang layo-layo ng gap. Kaya, dapat marunong ka tumingin talaga ng chart. Marunong kang tumingin ng data para mas magamit mo yon in your own advantage. Para mas magkaroon ka ng maraming opportunity, magkaroon ka ng time freedom dahil din doon sa kinita mo sa asset class na yun. Ayun, tapos na tayo at still, ito yung belief natin, pinaniwalaan natin kasi nga, investing isn't about beating others at their game. It's about controlling yourself at your own game. At isa pa, para sa mga Pinoy, dapat ang paniniwala natin, meron kang diskarte, meron kang kaalaman, at may pangarap, aasenso ka Pinoy. Yun lamang po, panoorin nyo ang mga susunod na mga vlog ko, susunod na mga topic natin, at i-educate natin yung mga Filipino. Hindi lang ito basta education, kung hindi meron tayong application, real experience na ginagawa natin. Kasi nag-i-invest ako for halos around 20 years na. Tuloy-tuloy pa rin at so far, so good naman. Napakaganda ng ginagawa natin na makatulong tayo sa bansang Pilipinas. See you on my next vlog. Learn and grow rich with me. Tuloy-tuloy tayo makatulong sa bansang Pilipinas. Thank you.